Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ikalawang linggo ng Adbyento, meron po tayong dalawang punto na pagninilayan. Ang unang punto po ay itong unang paragraph sa ating Ebanghelyo, mentioning the names of the leaders during the time when John the Baptist received a revelation or message from God. Ano ba ang ibig sabihin nito? Na ang ating Ebanghelyo ay hindi isang kathang-isip lamang. Hindi siya nanggaling sa imahinasyon, bagkus nangyari ito sa totoong buhay. Naming the historical persons, Emperador Tiberio, Poncio Pilato, Herodes, Felipe, Lisanias, Anas, at Caiphas. Sila ay mga totoong tao at hindi kathang-isip. Ano naman ito sa atin bilang mga Katolikong Kristiyano? Ang ibig sabihin lamang nito na ang ating pananampalataya at sinusunod ay totoo at nangyari sa kapanahunan. Hindi kathang-isip ang ating sinusundan, kung hindi nangyari sa totoong panahon. Nangangahulugan lamang, mga kapatid, that you are in a right track. Nasa tamang daan po tayo sa ating pagiging binyagang Katoliko. Totoo po ang ating sinasambang Diyos at totoo po ang mensaheng ating naririnig. Yan ang unang punto, mga kapatid. Pangalawa, sa ating Ebanghelyo may panawagan si Juan Bautista. At ang panawagan niya ay, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawari ng Diyos. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, relevant pa ba itong panawagan ni Juan sa kapanahunan natin? What do you think? In order to answer that question, may I invite you to yung bang tingnan ninyo yung inyong katabi. Do you think may kasalanan ang taong ito? Or kung nahihiya kang tingnan siya, tingnan mo na lang yung sarili mo. Tingnan na lang natin ang ating sarili. May kasalanan ba ako? Meron ba akong dapat na pagsisihan at talikdan? Kung meron, mga kapatid, then I think the invitation of John is still very relevant in our context today. Kung minsan kasi, ang ating mga kasalanan ay nagiging komportable na tayo masyado. Ang ibig sabihin nito, hindi na natin napapansin na kasalanan pala ang ginagawa natin. Kaya, tingin natin wala tayong kasalanan. Pero kung
tutukuyin at titingnan natin ang ating sarili, baka nga mayroon akong dapat na ihingi ng patawad at pagsisihan at talikdan as I prepare for the coming of the Lord. Sabi sa ating ebanghelyo, ihanda ninyo ang daraanan ng Diyos. Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Ihahanda ang daraanan ng Diyos. I believe, ang dapat nating ihanda ay ang ating sarili. Ang dapat nating ituwid ay ang ating sarili. Ang dapat nating tambakan, kung meron man tayong mga lambak, ay ang ating sarili. Yung hindi natin magagandang ugali, yung ating mga kapresyuhan sa buhay. Kung ikaw ay anak na hindi ka sumusunod sa nanay, siguro yun ang dapat mong tuwirin. Kung ikaw naman magulang na wala kang panahon sa pamilya, palagi ka lang sa negosyo, yung mga simpleng bagay and basic na dapat nating pagtuunan ng pansin, baka kailangan yon sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Brothers and sisters, sa linggong ito, pinaalalahanan tayo na bumalik sa Diyos. Bumalik sa Diyos dahil baka lumalayo na tayo sa Kanya. Bumalik sa Diyos, baka kasi iba na ang ginagawa nating Diyos. Bumalik sa Diyos, baka kasi ang sarili na natin ang tinitingnan nating parang Diyos. An invitation to prepare for the coming of the Lord, pagsisiha at talikdan ang ating mga kasalanan. Amen.